rason kung bakit hirap kang maka-move on or mag-move on. Yun. Okay ba yung bangs natin dyan? Bangs is life. Yun. By the way, so yun na nga. Shoutout pala sa inyong lahat dyan ha. Magandang gabi na rin sa inyong lahat. So ito ngayon sa video natin, rason kung bakit hirap kang maka-move on or hirap kang mag-move on. Actually, isa lang naman yung posibleng pinakaugat na rason dyan. Kaya ang hirap or nahihirapan ka maka-move on, nahihirapan ka maka-move forward, nahihirapan ka mag-let go totally sa partner mo. Kasi ito lang naman yung nagiging sanhi ng paghihirap mo sa pag-move on. Walang iba dyan utol kundi once na umaasa ka pa. Oh. Once kasi na umaasa ka pa na magkabalikan kayo, na magbabago pa siya, tiyak hindi ka makaka-move on. Dahil nananatili or nag-hold on ka pa. Kabaliktaran po ng move on yung pag-hold on. Once na nag-hold on ka, ay hindi mo makakamit yung pag-move on. Kumakapit ka pa eh. Humahawak ka pa kumbaga. Pinipigilan mo pa. Na kailangan is mabuo pa kayo. Na kailangan is bumalik pa siya sa'yo. Yes, and yung isa pa dyan is naghihintay kayo ng pagbabago ng partner ninyo. Kuya Kiko, kumakapit ako kasi naghihintay ako ng pagbabago niya. That's why ginagawa ko yung lahat-lahat, pinapakita ko yung lahat-lahat na para sa kanya, para wala na siyang magiging reklamo sa akin balang araw, para baguhin niya rin yung sarili niya para sa akin. Pero yung hindi ninyo alam ay hindi po yan yung tamang gagawin para magbago yung partner ninyo. And wala po talagang nagbabago sa kalagitnaan ng relationship. Kasi mas mainam po utol na maghanap po kayo ng partner na wala na kayong kailangan ayusin or wala ka nang kailangan na baguhin. Wala pong ganun. Na kumuha ka ng partner na siraulo, na babaero, na manluloko, na sinungaling, and then babaguhin mo. Walang ganun. Not unless kung siya mismo ay babaguhin niya yung sarili niya. Hindi para sa iyo kundi para sa mismong pamumuhay niya. Na kung ma-realize niya na nako, palagi na lang akong naiiwan. Ito take note palaging naiiwan. Ibig sabihin, iniitsapwera siya or nilalayuan, inaatrasan. So, dito siya makaka-realize na pwede niyang baguhin yung sarili niya. Pero hindi niya ito ma-realize once na nasa kalagitnaan pa siya ng relasyon. Na palagi siya pinapatawad, palagi siyang binibigyan ng another chance, so paano siya makaka-realize or paano niya babaguhin yung sarili niya? Without realization. Kasi una sa lahat utol, kailangan mo talagang bigyan ng realization yung isang tao sa pamamagitan na inaatrasan siya palagi. Yes, na dito niya talaga maiisip balang araw na, nako, wala nang napapatunguhan yung sarili ko. Inaatrasan na lang ako palagi ng babae, inaayawan na lang ako lagi ng babae, and kung minsan niloloko na lang ako ng babae kasi dahil din sa ugali ko. Yes, na siya mismo utol, aayusin niya po yung sarili niyang pamumuhay. Once na palagi siyang inaatrasan. Diba? Kabaliktaran. Compare sa kung palagi kang nag-hold on, palagi mo siyang pinapatawad, hindi talaga mamumulat yung mukha, yung utak or yung isipan ng partner mo once na pinagbibigyan mo siya palagi. So that's why wala po talagang nagbabago na tao once na gusto mong baguhin sa kalagitnaan ng relationship. Kung may nakikita ka man na nagbabago sa kalagitnaan ng relationship is sa pelikula lang po yan utol. Kakapanood mo yan ng K-dramas. Yes, and walang ganun sa real life. Not unless na binigyan mo talaga ng parusa yung isang tao, kagaya sa sinabi ko kanina, na yung tipong umatras ka muna, pinakita mo sa kanya na kaya mo siyang iiwan dahil sa pag-uugali niya, then diyan niya mismo babaguhin yung sarili niya. Na dito mo na masasabi na, Kuya Kiko, yes, yung kapitbahay nga namin is ganun nagbago para sa asawa niya. Pero yung hindi mo alam, hindi mo kasi tinitignan kung ano yung ginawa ng asawa niya para magbago siya. Ang buong akala mo is nandiyan pa rin yung asawa niya, nagtitiis sa kanya. Yung pala is may ginawa, yung tipong umaatras, inaatrasan, inaayawan. Ito pala yung nagpabago sa tao na yun. Dahil inaatrasan na siya ng asawa niya.
And na-realize niya na, naku, nasisira na pala yung family ko, nawawala na pala yung anak ko, nawawala na pala yung asawa ko, lumalayo na sa akin. Yes, may ginagawa sila, utol. Wala pong magic. Yung tipong tutunganga ka lang dyan, na ibigay mo yung lahat-lahat, ubusin mo yung pera, ibigay mo sa partner mo para magbago. Walang ganun. Yes, nagagawin mo rin lahat-lahat, hala kung ano yung gusto niya. Yes, kung ano yung posisyon sa kama na gusto niya is gagawin mo rin. My God. Pero yung hindi mo alam talaga, the more na ginagawa mo yan is mas lalo mo lang pinapaliit yung value mo, na mas lalong liliit din yung pagtingin ng partner mo sa'yo. Oh. Yes. That's why kung napapansin ninyo, the more na binibigyan ninyo lahat-lahat ay the more kayong nilalayuan. The more kayong na-eechapwera, the more kayong ini-ignore. See? So ganun po yan mga utol. That's why sa mga umaasa pa dyan na magkabalikan kayo, asahan nyo po, hindi mo makakamit yung pag-move on. Kung gusto mo talagang mag-move on, kasi ayaw mo na sa tao na ito, kasi gusto mo siyang bigyan ng parusa para magbago, then huwag kang umasa na magkabalikan pa kayo. Umatras ka. Unahin mo munang isalba yung sarili mo, utol. Unahin mo muna yung situation na kung saan ka nahihirapan. And then, hayaan mo na someday kung magiging kayo ba talaga. Kaysa yun at yun na yung iniisip mo. Hindi ka pa nga nakaatras, hindi ka pa nga nakaalis eh. Hindi mo pa nga nabigyan ng parusa yung tao. And then iniisip mo na kung kailan kayo magkabalikan. Kung magkakabalikan ba talaga kayo? No. Unahin mo talaga, utol, na kung paano maisalba yung sarili mo. Atras ka muna. Huwag yung push and push. Step backward ka muna. Lalong-lalo na kapag naagrabyado ka na. Lalong-lalo na kapag nararanasan mo na parang na sobrang hirap na, nada-stress ka na, nada-depress ka na. Yung tipong nakakasira na ng buhay mo. Yes, kailangan mo nang umatras, utol. Which is necessary. Kailangan po. Kahit gaano kahirap, pero kailangan kasi eh. Pareho lang yan sa pag-aaral. Kahit gaano kahirap, kailangan mong mag-aral. Kasi kailangan mo yan. Ay kung hindi mo yan gagawin, utol, buhay mo lang din yung kinakawawa mo. Yes. So sa mga nahihirapan dyan, kailangan yung lumaban. Kailangan nyo ring lumabas sa comfort zone ninyo. Huwag ninyong bibehin yung mga sarili ninyo na kung ano lang yung gusto ninyo is yun na lang. Kasi Kuya Kiko, hindi ko kaya, bahala na. So magstay na lang ako, bahala na, kakapit na lang ako sa kanya, bahala na, kahit lokohin niya ako, basta nandito lang ako para sa kanya. Come on. Magiging kawawa ka talaga, utol. Huwag mo nang hintayin na madurog ka pa. Huwag mo nang hintayin na mauubos ka pa. Okay? So hanggat may kaya pa, subukan mong kalasan, subukan mong mag-move on nang hindi na umaasa. So yun lang po mga utol, sana ay nakatulong talaga yung video na ito. Maraming salamat po. And then sa mga gusto ako makausap one-on-one, PM nyo ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. And don't forget to follow or subscribe my YouTube channel. Doon po tayo nag-a-update ng mga updated pa yung videos natin. Bisitahan nyo po yung aking YouTube channel. Okay? Maraming salamat ha. So ingat kayo. God bless and babush! Ayoko na ring magtiis, ayoko na sasakit. Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko nakawalan.